Bomb threat naman ang bumulabog sa Ateneo de Manila University Campus sa Quezon City. Inaalam na po ng pulisya kung sino ang nagpadala ng text ng pananakot. Saksi si Steve Dailisan. Walang sunog pero sunod-sunod ang mga truck ng bumbero na dumating sa gate ng Ateneo de Manila University makalipas ang tanghali kanina. Maya-maya pa mga taga-Explosive and Ordnance Division naman ang dumating kasamang ilang K9 unit. Bago nito, humahangos din pinagsusundo ng mga magulang ang mga anak nilang nag-aaral sa universidad kahit hindi pa uwian. Kasunod ito ng text message na ipinadala sa mga magulang ng pamunuan ng paaralan. This is not a drill. Lumabas na daw. Okay, actually, walang details eh. May text lang to fetch the kids, tapos yun na, may bomb threat, so we just got the kids out. Tukod na yung daloy ng trapiko sa bahagi ng Katipunan flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang sa tapat nitong Ateneo de Manila. Nung ilan nga dun sa mga magulang, iniwan na yung kanilang mga sasakyan ilang metro mula rito sa Gate 1 para mabilis na masundo yung kanilang mga anak. Ayon sa Ateneo, 9:24 daw ng umaga nang makatanggap ng text message ang tatlong empleyado mula sa isang cellphone number. May sasabog daw ng mga bomba sa loob ng 30 minuto. Tanghali naman ang sabihan daw ng mga guro ang mga estudyante na iligpit ang kanilang mga gamit at mag-evacuate. Pinapila sila, dinala sa open area at doon na pinaghintay ng sundo. Our teachers told us to sit down in the... But there was a lot of people crying and they had an infirmary station where the people that were bumped because it's like everyone's getting bumped and some people were getting stepped on. In fairness, kinontain naman ng Ateneo yung kids sa loob. Siguro for security rin, para rin hindi naman lahat ng kids. Parang anyone can just pick up and to panic. Pati ang mga tumutuloy sa dormitoryo, pina-evacuate muna sa Church of Jesus. Meron naman kaming protocol na sinusunod. We have a drill which we did several weeks ago where the children, there are already specified evacuation sites. Pero matapos ang ilang oras na pagsusuri ng mga otoridad, idineklarang negatibo sa bomba ang paligid ng universidad. 68 hectare compound with 62 buildings had been cleared from 1 o'clock to 4 o'clock. So it turned out to be a hoax. But nevertheless, we always treat yung ganito, yung bomb threat serious. Kaya ang inaalam ngayon ay kung sino ang nagpadala ng bomb threat. Dissemination of false information available. Pero i-research namin kasi meron yung, alam po, meron yung bagong batas tungkol doon sa nagloloko through text messages. Dahil sa nangyari, ilang mga magulang ang nangangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sana meron silang cellphone talaga, even for emergency purposes. My son got natanggal yung cellphone. Na-demanage siya for bringing. Now, they really need to. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.